Pag sinabi mong shocker o shocking, anong ibig sabihin nito? Ito yung gulat na gulat ka, hindi ba? Pero mostly, ang shocking o salitang shocker ay ginagamit doon sa mga taong masasama. Nasya-shock sila kasi bumabalik na sa kanila yung kanilang ginawang hindi maganda. Pero mas magandang gamitin sa mga taong mababait at mabubuti yung nagulat. Nagulat siya. Siguro pwede rin na shock pero mas more on may pagka-sinister kasi yung salitang shocking o shocker. Diba? Parang you were shocked. Oh! Diba? May palabas nga pala nung araw eh. Wala pa tayo sa mundo nun pero may palabas pala sa TV na Regal Shocker, di ba? Tapos may mga comics din na Shocker, mga ganun. So it was being connected sa kasamaan o kademonyuhan. Pero pag nagulat, ibig sabihin, magandang paraan naman yon. Ngayon, shocking, shocker. Ang masyasyak dito ay yung umulos sa kanyang tagiliran. Hindi ko alam kung paano ito mangyayari. Pero ang sabi ng Biblia, makikita rin siya maski nung umunos tuloy. Baka umulan na. Umulos sa kanyang tagiliran. Hindi ko alam kung paano po mangyayari yan. Pero mostly, siguro pag nakita niya na naghahari na si Jesus, masyasyak siya na, Diyos pala yung inulos ko. Diyos pala siya. Ngayon ko lang nalaman, siya pala ay Diyos, di ba? Yan ang mangyayari. Mangyayari po yan sa end times. Ito po ay senaryo ng mga end times. At ngayon, itong panahon po natin ngayon, marami rin po mga bagay ang nakikita natin sa paligid natin na walang katuturan ng mga pinaggagawa ngayon ng mga tao. Mga seemingly pinahahalagahan ng mundo. Alam niyo po ba walang kakwenta-kwenta ang pagdating ng araw? Bigyan ko yung senaryo. One day, the Lord Jesus was walking in the temple with his disciples. Siyempre, yung mga disciples po niya, manghang-mangha doon sa templo. Ito po yung templo na pinagawa ni King Herod. Maganda po yung templo ni King Herod. Dahil si King Herod po, isa po yung hindi naman po yan Hudyo kung tutuusin. Hentil po siya. Oo, hindi po siya Hudyo kung ayun ang pagkakaalam ko. Pero siya po ay na-appoint doon. At siya po ay meron pong tinatawag na skills talaga sa pagpapagawa ng temple. Talagang in-elevate niya yung temple, pinagpapatong-patong niya yung mga bato. Yung mga bato pong yun ay talagang makakapal. Ayon sa aking mga kamag-anak o tiyahin na nakapunta roon, ay mga bato na stones. Hanggang ngayon, nandun pa yung ruin. Kaya yung ruin, yung kinubkob siya ng mga Romano, nandun pa talagang makikita mo talagang bagsak-bagsak pa. Ang natira na lang doon yung mga walls, no? Ito yung wailing wall na tinatawag kung saan ang mga Hudyo nagdadasal. Nag-iipit ng mga wish. Ganon. Yung tiyahin ko nag-ipit nga ng wish. Hindi ko alam kung ang wish niya. Sinulat niya yung wish at inipit niya dun sa wall. Di ba? Ganon. Yun naman kanilang kaugalian naman. Tanda ko dati, nung dumating siya rito, excited siya. Ang ganda ron. Tsaka ibang-iba talaga yung atmosphere sa Israel kanya, sa Jerusalem particularly. Ayun ang maganda. At humahanga siya doon sa mga bato. Tama yung nasa Bible, sabi niya, kasi mga bato naglaglagan, ang kapal na mga bato, sabi niya. Nung nakatayo pa yon during that time, si Jesus at ang kanyang mga disciples o disipulos nga, siyempre disipulos, no? Naglalakad-lakad sila. Ang ganda, kabongga, bongacious kanang kanyang mga alagad. Lord, napaka-bongga nitong templo. Bongacious talaga. Ha ni Jesus. Nakikita niyo ba yan? Bonggang structure na yan? Sabi ni Jesus. Babagsak yan, sabi niya. Walang pato na magkapatong ang matitira na magkapatong. It will all tell down, sabi niya. It will all be turned down dahil ito ay kukubkubin ng mga Romano. So, ayun po ang nangyari. Di po ba? So, yun po ang makikita po natin na talagang parang imposible sa mga Hudyo na mangyari nung araw. Kasi napakaganda, paano kukubkubin yan, no? Paano mangyayari? Until one day, AD 70, no? Ito na yung katuparan na sinabi ni Jesus. Nasyak yung mga tao doon. Ito yung sinasabi kong shocker. Biglang shocker. Biglaan. So, nasyak sila dahil hindi sila handa.
So, sino po ang masyasyak ultimately pagdating ng rapture? Ang masyasyak po rito ay mga unbelievers po. Dahil sa ngayon, nakikita ko, magpahayag ka ng ebanghelyo, tatawanan ka pa. Magpahayag ka ng ebanghelyo, mamaliitin ka pa. Pagtatawanan ka pa. Okay? Ganun po ako, nadadala lang po kasi ginagawa po sa akin yan. Ginagawa sa amin. Pero cool lang ako, cool. Kaya nagkakape ako ngayon eh. Diba? Kaya, ayun po mangyayari. Pero pag dumating na yung araw ng rapture, na-rapture na tayo mga born-again Christians, masyasyak yung mga nagtatawa sa atin. Let them laugh. Let them make fun of us right now. Sige lang. Dahil pagdating ng araw na yon, di ba, malileft behind po sila. Kaya, ako kahit na ginaganon po kami, pinag-pray ko pa rin na, Lord, sana buksan mo mga isipan na didilima ng mga taong ito. Okay? Masyado silang focus sa mundong ito. Ang mundong ito at ang lahat ng nandito ay lilipas. Ngunit ang aking mga salita ay hindi man lang magkakabula. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus. At mananangan tayo sa kanyang mga pangako. Dahil ang mga pangako ng Diyos ay tiyak at totoo. Okay? Yan po ang mangyayari. Kaya ako nandito na po ako sa point ng buhay kong ginawa. Ayaw ko nang bigyan ng puwang ang takot. I remember the other day, I was talking to my relatives in the United States at nagsasabi siya, puro ganito, ganyan po. Sabi ko, no, this is the point in my life. Sabi ko na, huwag nating entertain ng takot. The Lord is coming. Jesus is coming anytime sa rapture. Sabi ko, let's focus on being strong in the Lord. Yung kanyang strength ang nasa atin. And let's practice that by being conscious that Jesus is always with us. And sinabi ko, kasi ganoon naman pong talaga. Kahapon ba yun? Kahapon yata po yun, isang araw hindi ko tiyak. Baka na isang araw siguro. The other day nga yata. Yan ang sinasabi ko po sa inyo na itong panahon na to talagang pero yung mga nagtatawa sa atin, masyasyak sila. Ay, totoo pala yung mga nasa Bible. Then, they have to go through the great tribulation at mas masahol ang kanilang daranasin doon. Dahil doon, kailangan silang mamili. Amen? Magpatatak sila o pag nagpatatak sila, mai-spare sila pansamantala dito. Amen? Ay pag nagpatatak sila, siyempre, magiging galamay na sila ng Antikristo, mai-impyerno sila forever. Pag nagpatatak sila. Pero pag hindi naman sila nagpatatak, may consequence po yun. Magpapapugot sila ng ulo. Para maparangalan naman ang Panginoong Hesus. At ang pinakamaganda pong dito, pangyayari, mapupunta sila ng langit. You know what? Sabi ng Hebrews, without the shedding of blood, there will be no remission of sins. Blood of Jesus, hindi ba doon? Siyempre, ibang dispensation na po yun. Tapos na ang dispensation ng grace. Although nandun pa rin ang grace, pero yung dispensation mismo, yung kapanahonan mismo, tapos na. Pinag-aralan na po natin sa mga nakaraan. Oo. At isang tao mula po sa UN, hindi po sa Amerika. Maniwala kayo sa akin, hindi po Amerika. May naniniwala dito, sabi niya, Pastor, taga-Amerika po yung Antikristo kasi napanood ko sa YouTube. Kung napanood mo sa YouTube, sa Bible ka tumingin, Brad. Huwag sa YouTube. No? Sa Bible ka tumingin. Nasa Daniel chapter 9. Sa Europe siya. Maniwala ka sa akin. Okay? Maniwala ka sa akin. Pagmamahal at pag-ibig ko sa iyo, ang dahil naman sinasabi kong totoo. Okay? Dahil nasa Bible yan. Daniel chapter 9. Sa Europa, member siya ng UN. Okay? Lalabas po siya. Pero hindi na po natin siya aabutan dahil by the time na rapture na po tayo. Okay? So, ang mga masyasyak po talaga mga unbelievers. Okay? So, yes, may grace pa rin po sa Great Tribulation. Pero, ang pinaka-grace po doon ay magpapugot ka ng ulo para makapunta ka ng kalangitan at kalwalhatian ni Lord Jesus. Yun lang po. Bye-bye.